Ako'y isang sirena. Magkaiba ng part. Ulitin natin. 1, 2, 3. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila. Nag-usap na tayo. Wait lang. Kahit anong sabihin nila. Yeah. Okay. Tapos ako yung kahit anong gawin. Ano to? Kahit anong... 1, 2, 3, and... Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Drum na may Tubig ang sinisisid, naglalakihang mga braso, sa'ki dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisid. Sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Simula pa nung bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito, magaling sa Chinese gutter at piko. Mga labi ko'y pulang-pula sa bubblegum na sinapa. Hindi ko sabi sa bubble ka na chino. Sino-tune up? Sino-tune Glock up? 9, sorry. Okay. Okay. Pero, that's the song. That's the song. I think kailangan natin pag-usapan yung the elephant in the room. Which is? Dumating po today si Joy sa studio na sabi niya sa akin kanina, uy, Zendaya inspired yung hair ko today. Sa pagdating niya, Boracay sabi ko, inspired. Boracay inspired. So, gusto po naming malaman, magkano po ang masahe? Gusto niyo malaman magkano ang parasailing at ang jet ski. Pero ang ganda. Kasi siya yung pineg ko kanina. Kasi audacious, kuning. Yes. Tapos napunta tayo dyan. Diba? Tama naman na parang sabi ko, ay parang bet ko. Kasi diba nagtitrending ngayon yung mga red carpet looks ni Correct. Mother Zendaya. So parang kaya ko to. Hindi pala. So kudos po kay Law Roach. Law Roach, oo. Yes. May sa'yo cockroach. Oggy and the Cockroach. Okay, so, meron ka ngayong 12, binilang natin kanina. Yes. So, pag humila ba ako ng isa, pwede ako mag-wish? One wish willow. One wish willow. Hindi, pag hindi lang may tataas yung isang daliri. So, As a it represents the 12 months of the year. Yes. So, pwede tayong mag-look into the future. Hawakan mo nga yung month of November. Feeling ko ito. Ayan. So, ano ang prediction mo for the month of November? Dahil patay ang buhok. Buwan ng mga araw ng patay ito. Yan. So, kitang-kita naman, di ba? Alam niyo naman, nakita niyo naman, ito na, very evident. And I feel like it's very healthy. So, I feel like healthy ang mangyayari sa akin. Pero mamamatay ako. Mamamatay ka pa rin eventually. Well, all things lead to death. So, Correct. wala tayong magagawa doon. Except if you're Christ, kasi bubuhay ka ulit. Totoo. Yeah. So, Sana all. bahala kayo kung gusto niyo mabuhay ulit. Oh. Actually, pag namatay ka, gusto mong mabuhay ulit. Like, kunyari, joke lang guys, I'm still here. Siguro after ko marinig yung mga eulogy, Oh. pwede pa akong bumangon. Ah. Pero gusto ko pag bumangon ako, nasa kabaong pa ako. Kasi pag hindi, maghukay pa ako pataas. Lagyan niyo pa ako ng trabaho. Pag labas mo, ang dumi-dumi mo pa. At least ito parang nag-baby powder ka lang. Oo, hindi pa giving, di ba? Okay na yung gigising ako, naka-pink lipstick lang ako. Kasi maghukay pa ako pataas. So, check mo yung abulay, parang konti po. Parang kulang po ito. Oo. Sino nagpadala nito? Tsaka sino padala ng flowers? So yun, feeling ko gusto ko mabuhay ulit. Ikaw ba, gusto mo mabuhay ulit after mamategi? Honestly, hindi na. Parang okay na ako. Pag namatay na ako, parang that's it. Talaga? Yeah, kasi parang feeling ko like the world is about to end. Kahit sabihin ko, Baus, ini-invite na tayo ni Ariana Grande para magkaroon Okay, ng... fine. Sige na nga. O, dali ka usap. Nabuhay ulit ako. Sabihin ko, yeah. Yeah. I'm here. Yeah. Ganun. July 31 ngayon. Mm-hmm. Today is the release of Petal, yung bagong album ni Ariana. So, galing tayong unang hirit kanina. So, magtatanghali pa lang. Pero meron ng tracklist yung Petal eh. Basahin Gusto ko nga. may ano ka dyan, meron kang... Ito yung pangalan nung, Resources. ito yung tracklist niya. Meron siyang Kiss Me. So, very, Kiss Me. Sino Yes, nga ba yun? Alice Alano. Alice Alano. Diba? So, siya po ang first track. Yes. Meron ditong isang song sa bago niyang album. It's called Warning Signs. Ah. Parang yung buhok mo. Pag yan na ang buhok mo, it's giving racism. Cultural appropriation. Kasi dapat ano siya, cornrow siya. Oo. Pero alam kong mali siya. So, ko parang corn dog na. Emily Rose na lang po. Okay. Iba na siya. Pero, in fairness naman kay Mother Ariana, always thriving talaga siya. Correct. Kasi kahit nung college naman ako, love ko na yung songs niya. Ano favorite Ariana song mo? Greeted!
Tsaka Bad Decisions. Oh! You make me Sabi nila, parang magkaibang kanta yung alam nila. Magkaibang verse. Pero favorite ko yung kanta niya kasi parang, may taong nagpapagawa sa akin ng masamang decision sa buhay. You're making me make bad decisions. It's giving online gambling. It's giving giveaway. Ay, patay tayo dyan. It's giving public service. It's giving pamas. Natalo. Talo tayo lahat, no? Oo nga pala, tapad pala natin yun. It's giving dog show. Dinog show na lang talaga namin yung sarili namin. Correct. Pero alam mo, lately, parang ini-enjoy natin mga pagkatalo. Oo, yung pagkatalo na, Alam niyo, abangan niyo, ito yung pinakamasayang pagkatalo namin. Correct. As hindi pong wow. Parang we have reached a new low. Actually, yung kwento ko to sa jowa ko, ang una niya sabi sa akin, ang bobo niyo naman. Oo, abangan nyo na lang. Yun talaga yung linya niya. So, makikita niyo po, my God, first time ever, Baus Rufo, Joy Barcoma, ang bobo. Bobo. Sabi ng ibang tao, matagal na naming alam. Ngayon niyo lang inamin. Well, na in your face kasi kami. Correct. So, pinag-usapan na si Zendaya na sobrang mama, honestly. Di pa siya nakakanood ng Spider-Man. Hindi pa. Well, 2 days pa lang naman since nag-premiere. I saw it opening day. Nagpakwento ka ng Spider-Man kanina. Nasa unang hirit tayo. Oo, kasi gustong-gusto ko nasa spoil ako. Pinakwento niya talaga sa akin. Sabi ko, talaga ba? Yes, I love being spoiled. At 7 in the morning, kinwento ko sa kanya kanina. May mga ni-leave out ka naman ng mga detalye, Yes. tulad ng hairstyle ni Zendaya. Kaya nga ito yung nangyari sa buhok ko ngayon. Pero siguro, let's say, pag promo season na ng Dune, andun si Zendaya, at pupunta siya sa Pilipinas, gusto kong i-arrange natin yung kanyang PR day. Okay. Okay. So, syempre, hindi siya mawawala. Unang-una, unang hirit. Unang hirit. Yes. Anong segment natin for Zendaya? Doon siya sa pinakauna, yung opening billboard, siya yung nakaganon. Kumakanta yung mga Gemini reporters. Kapuso. Ano si Zendaya? So, nandun siya sa OBB natin. Oo. What a way to start the day. Again, hindi mo ba siya napapanood? Yes. Ang daming magiging memes doon, like yung malakas na pagsirit nung web niya. Ang daming kung ayan. Unang sirit. Unang sirit. So, after niya sa unang sirit, saan naman siya susunod? TikTok lang. Ano na siya eh? Oo, kasama niya si Kuya Kim. Si Kuya Kim. May segment sila sa TikTok lang. Oo. Parang trivia kung paano gumana or paano sumirit ng ganun kalakas. Correct. Tapos baka i-recreate ni Zendaya yung ang paborito nating Mars. Pero with a Z na. Mars. Kasi gano'n si Zendaya. With the hair. With the hair. Oo. And then afterwards, I feel like kailangan niyang mamit ang SB19. Kakanta sila ng dun ka. Kasi nga dun. dun ka. Ganon. Tapos, nasaan sila ng SB19? Nasa Showtime? Or ilalabas na natin siya sa network? Ilalabas na natin siya sa network. Dadalhin natin sila sa market. Ay, tama. Tapos hindi natin i-announce. Nandun si Zendaya. Oo. Pupunta lang siya doon. Tapos may dadaan na matanda. Sino yan? Oo. Mamimigay siya ng iPhone 70. Award na natin siya. Award na natin siya. So, hapon na. Yes. Alam ko lang sa atin siya dadalhin. Doon sa ating museum na pinuntahan. Doon sa Startista. Sa Startista. Gaganon lang siya, Oo, kasi may red carpet doon. Di ba mahilig siya sa red carpet? Correct. Dadalhin natin siya doon. Pa-post lang siya doon. Tapos pag walang nakakilala sa kanya, di deserve. Don't worry, hindi rin namin makilala iba doon. It's a tie. It's a tie. So after nun, nagsasara kasi ng mga lasyete, ganyan. Saan natin siya pwedeng Dapat dalhin nasa for dinner? 24 oras na siya. Totoo. Oo. Siya na yun nasa Chika Minute. Oo. Hindi naglalakad sa taas ng news. Si Sinamel siya ako nasa baba. Oo, siya But nasa for second some floor. reason, yung mga showbiz nandun sila sa taas, parang siguro may repair sa bubong. Nandun sila, nakatataas kasi sila. Oo, correct. So tama naman, dapat nasa second floor din si Zendaya na magre-report siya. And then i-end natin yung araw niya sa saksi. Sa saksi. Or sa shopping. Pagbenta natin siya. Shopping! Magbebenta siya doon ng mga kaldero. Tatawag kayo sa hotline for the promo. Oo. So, Zendaya, sa team ni Zendaya, feeling ko, yun ang ideal promoter ni Zendaya sa Pilipinas. Totoo. Pwede rin natin siyang ilagay sa Wish Bus. Sa The Greatest Showman niya. Ang dami niyang magandang kanta doon. Correct. Siya si... What if we rewrite the stars? Ganon. Yung para silang mother and child ni Zac Efron habang umiikot sila.
Sa totoo lang. Di ba? Pero ang ganda talaga niya. Totoo. Alam mo, sobrang swerte ni Tom. So, Tom, kung makarating man to sa'yo, sobrang swerte mo. Sino kaya ang maswerte sa kanila, no? May mga ganyang couples, like for me, Erwan and Ann Curtis, parang pareho silang big winner. Ding Dong and Marian. Oh my God. Ding Dong and Marian. Pareho pa silang Leo. Ano ba yun? Talaga? Parehong Leo ang zodiac signs nila. Ang alam ko lang pala silang A-lister. Well, that is also true. So, parang ako, paano kaya sila nabubuhay? Pero, I mean, imagine, di ba, if yung walang power dynamic sa couple, pantay lang kayo. Parehas kayong power. Parang ang latest power couple ngayon, Riza May sa Bimbi. Oo. Grabe yon. Parang, hello po, Team Riza! Oo, sobrang ganun. No? Hello, hello po, Team po. Riza. Kain sila doon. Favorite ko na kinain nila ng nanay niya, meron silang giant lobster na kinain. Na parang saan nakakaharap ng ganyan, sobrang nainggit ako. Tapos meron silang like butter garlic sauce sa sobrang laki. Tapos, Ayun yung niluto ng nanay niya na butter garlic Oo, sauce. na nakakaloka sa sobrang laki ng lobster. As in, pag dip nila doon sa butter garlic sauce, halos like, matapon siya. Umapaw. Like, oh my God, ang sarap. Ako, ang paborito ko sa kanila, yung kumain sila ng ice cream, yung pinuno yung malaking baso yung mommy ni Raisa. Tapos kinain lang nila yon. Pinagod nila si mamang sorbetero magkiklik-klik ng mga tigi-isang scoop ng ice cream. Pagkatapos may carpal tunnel na si Manong ice cream. Aba. Team Raisa, kain po tayo. Baka gusto nyo naman kami imbitahan kumain. Oo nga, 'di ba? Team Riza and Bimbi, honestly Bimbi, iconic. Actually, bakit nga, nag-meet na ba kayo ni Bimbi? Hindi pa nga at oh my God, news flash. Breaking news sa mga taong hindi na nakakaalam. Lagi ko sinasabi or lagi nilang sinasabi na kamukha ko si Bimbi. Well, I will give you another offer. Pareho kami ng birthday. Totoo! Oh my God! Para kay si Karen Davila at si Laika Gairado. Correct, 'di ba? As in, April 19 pareho. I only found out about this 3 years ago. Ang tagal na nun, sis. Oh, pero like, It's screaming matagal stalker. ng Bimbi si Bimbi, 'di ba? So, I should have known it earlier, pero nalaman ko siya 3 years ago. So, Bimbi, I mean, let's have a joint party. Yes, like a conjoined. Bleep! Hindi bleep! Bleep! Ay, ito na lang. Dahil pinag-uusapan na lang din naman natin yung mga latest happenings, latest chika. Siyempre, mainit ngayon na couple ngayon na pini-pair up si Bimbi and si Raisa. Aha. Pero bukod sa kanila, ang dami mong mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Sobra. Of course, yung Paxilica, number Aha. 1 na yan. Foxilica. Pero feeling ko, I mean, hindi natin alam by the time na umerito kung nasa na ang conversation sa Paxilica because it usually takes us about 2 weeks to drop something. Pero feeling ko, ang matunog na matunog pa rin ay ang system loss. Yes, kuryente pa rin talaga. Parang problema naman natin siya time and time again. Yes. Meron akong teacher nung college, nag-post siya sa Facebook, nakita ko lang kanina, na parang sabi niya, pa isa lang ha, Meral ko, bakit ganun? Isang linggo akong wala sa bahay ko, ref lang yung nakabukas, tapos bakit tumaas yung bill ko for the month? So parang ganun yung heaviness or burden ng mga tao. Totoo. Tsaka meron akong kakilalang makeup artist also. 1 month siyang wala sa bahay niya. Pero tumaas yung bill niya. Paano nangyayari yun? Saan nanggagaling yung ganon? May nakatira ba sa bahay nila na hindi natin alam? Mga nuno sa punso, mga white lady. O mga maligno? Oo. So parang paano po yun? And ano yung system loss? Ang actual definition ng system loss is that it refers to the electricity lost during transmission and distribution of power from sources to end users. And a portion of these losses are passed on to consumers as system loss charge. Portion lang ba talaga? Kasi feeling ko it's like the whole parang system loss system talaga ang pinasa sa mga consumers. So, sa simpleng definition pa para sa mga nanonood sa atin, no? Kunwari, bumili ka ng cake. Okay. Yan yung birthday ni Baos ng April 19. Namin ni Bimbi. So, dalawang cake ang binili ko. Pero pagdating ko dun sa bahay, may bawas na kasi dumikit na yung icing dun sa box. Correct. So, parang may kumain na ng very, very light dun sa party ng cake ko. Pero yung cake, binayaran mo siya ng buo, pero yung nakuha mo, konti na Kakapiranggot. lang. So, Oo. parang ganun siya. So, sino magbabayad nung icing sa ibabaw nung box? So, yun yung parang simple definition. Kunwari, meron kang booking, di ba? Pero bago ka makarating sa booking mo, na traffic ka, umulan, napawisan na lowbat. So, haggard ka na. Pero yung nakuha na booking ng kapartner mo, parang gustong i-refund. Ayun, system loss. Pataas sa mga presyo. Ano bang tumataas sa'yo? Dugo, yan. Blood pressure, yan tumataas sa akin. Panty. Wait, panty? Kasi di ba dati laging running joke, lahat na tumataas na panty na lang bumababa. Pero I've read
a very bago lang to Aha. na parang article na sinasabi nila na hindi na daw ganun pinapractice ngayon ang sex sa mga Yeah. sa mga parang I don't know adults. Yeah, may nakita akong ganyan. I think the younger generation, aren't experiencing sex like the previous generations, which is weird because, parang feeling ko bilang millennial na bading, maraming mga bading na in their 30s, talagang malalang sexual liberation ang Oo. na-experience sila now. So some of the people I know are actually oversexed. Yeah, at saka sa sobrang evolution ng salitang booking, nasa booking na tayo na pag sabi mong booking, bading agad. Correct. So parang medyo conflicting nga siya sa akin. Pero yes, so isa sa mga tumataas ngayon ay panty, bukod sa kuryente, bukod sa blood pressure, bukod sa, alam mo yung bilihin. Yeah, pero culturally kaya, ano kaya ibig sabihin nito, no? Like, let's say, totoo nga na parang may younger generation na parang who are getting less sex. I wonder kung anong cultural, environmental, psychological factors that actually lead to this. I feel like sex kasi is more accessible now than before. So nawawala na yung thrill of it. Ah. Ako ganun lang yung pagbabasa ko sa kanya. You might be onto something there. Diba? Sex expert Joy Barcoma with the braids. Yes. Boracay braids. Boracay braids. Yun. So, sa Boracay ba? Kamusta? Ayan, siguro kakapush din natin ng sex education. Mas naging responsible Alam na mo, somehow. baka. Baka. Diba? Yun, diba? Hindi natin mame-measure na baka isa to sa mga epekto nun. Malay mo naman, that's the goal, diba? To minimize natin yung teenage pregnancies, unwanted pregnancies. So, feeling ko isa siya sa mga epekto nun. And also, at the same time, feeling ko isa din sa epekto kasi parang hindi na ho masyadong mabenta ang dating apps ng mga hetero kaysa sa homo. Let us know. Pareho kami may jowa, so wala kaming primary data here. Totoo. Sabihan So, nyo kami. magbabase lang po kami sa sasabihin nyo at yan ang gagamitin nating data at syempre yan ang gagamitin naming info for our next assumptions. Correct. Pero yun nga, di ba, pataas ang presyo ng mga bagay-bagay, ang taas ng hike, pero yung rollback, parang, okay, nag-rollback lang po ng 0.01. Tsaka bakit parang ang bilis nyo magtaas ng presyo pero ang bagal nyo Mag-rollback. mag-rollback? Kasi yung rollback, katiting lang talaga. Parang papiso-piso na lang yung rollback. Pero pag nagtaas tayo ng mga crudo, 3 pesos agad, 5 piso. So parang hindi ko na maintindihan yung imbalance pagdating sa bilis natin magdagdag ng gastos at sa tagal nating magbawas ng burden sa mga tao. So parang naging default na lang natin is tipong wala na, ganito talaga eh. Parang naging biktima na lang tayo ng circumstance, wala na tayong magawa. Oo, tsaka lagi natin nadahilan kasi may krisis sa ibang bansa, may krisis sa ganito. Eh, may- paano kami dito, di ba? Oo nga. So, nakakainis, pero nakakatawa na lang din siya in a sense kasi parang tinanggap na lang talaga natin. So, Oo. nakakatawa, nakakainis, and most of the time, nakakapagod siya. Yes. Kaya I think talagang yung pagiging madiskarte ng Pilipino, talagang mas useful siya na parang ano pang options ang pwede? Options, di ba? Kung feeling mo medyo imposible nang umayos yung estado mo in life. Baka naman may mga parts na parang baka kayanin pa, baka kailangan nating i-open ang ating mga sarili sa iba-ibang ways like clean energy, Yes. sustainable Oo. resources. Feeling ko yun kasi hindi alam ng mga tao na may other means to lessen the gastos. So, yun din yung kulang kasi sa educational system natin. Hindi natin masyadong nadidiscuss yung other alternatives like sa trabaho. Aha. Ganun na lang, sa ganun kasimpleng diskusyon. Kapag tinanong mga bata anong gustong trabaho, laging doctor, teacher, hindi nila alam na pwede maging trabaho ang pagiging content strategist Or pwede silang magbenta ng banana boat. at parasailing. Oo. So, ganon. So, ito naman, sa usaping kuryente, baka pwede tayo makatulong sa inyo to educate you how you can lessen your consumption and yung bayad or presyo ng kuryente natin. So, ito lang po ay para to share awareness. Correct. There are Totoo. sustainable sources of energy. So, you have solar, wind, hydro, geothermal. Meron din ako nalaman na pag naka-generate ka ng energy, pwede mong ibenta doon sa NGCP. Ito po Oo. yung mga grid sa ulo ko. Ay, Kaya parang nakaganto siya. so, binibenta mo pala yan. So, may mga grid po dyan. Ah. So, pwede mong ibenta yung mga na-generate yung pong mga kuryente sa NGCP. So, yun yung pwede nating i-distribute. Pero alam ko may threshold siya eh. Correct. So, So, merong pang bahay, residential, and may pang commercial. Kaya nga iba ginagawa nila yung solar farming. Solar farming. I guess kung masyado kang dependent sa coal, sa oil, or sa gas, at dahil nga talagang busit na tayo sa pagtaas ng presyo, mas maganda talagang tumingin tayo ng mga alternatives, mas stable, mas clean energy sources. Totoo. Kasi alam mo, winner din ang clean energy. Kasi mas abot kaya, mas maasahan, at mas ready ka if may bigla ang hamon sa live. In short, sobrang sustainable niya. So, hindi ka kabado kapag may biglang power issue, kapag namatay yung ilaw, habang bumubuking ka, or may next price hike, ganyan. Bububuking ka. Mahirap naman yung may customer ka, tapos namatay yung ilaw. Actually, pag-iisip mo, kunyari, like, bumubuking ka, di ba? Oo. Tapos,
biglang nag-brown out, tapos magpapanik yung booking mo Oo. na, oh my God, walang kurente, sabihin niya, wait lang, 3 seconds. Oh, game na ulit. Akala ko sasabihin niya, wait lang, lalabas si Tito Boy. Lights on or lights off? Para ang hirap kasi noon, tsaka ang daming area sa Pilipinas ang merong rotational brownout/blackout o kung ano mang out ang tama. Gout. Blackout. Kaya doon papasok yung realization na, baka pwedeng wag ka magtiis, mag-explore ka ng options. Hindi naman pala kailangan na tanggapin na lang lahat, di ba? Parang pwede pa palang ma-improve, makahanap ng ways na ibaba ang presyo ng mga bayarin. Oo naman, there's always a better way. That's the way, I like it. So, pwede pala. So, dahil parang feeling ko masyado tayo naging seryoso kanina, nakalimutan na naman natin na parang, nga pala, may audience na nag-e-expect ma-entertain. Kasi naman lagi ka nagreklamo na lagi kami tumatawa. So, trinay namin maging matalino ngayon. Oo, Kasi nag-inform. Tsaka medyo na-pressure kami sa magiging image namin sa mga susunod na araw. Sasabihin nga nila na parang, oh my God, nakaka-overstimulate yung dalawa. Nag-generate po kami ng power para mabenta namin sa mga electric companies. Totoo, palibasa ang power na alam nyo, power top. At power, puff girls. Sino Powerpuff Girl ka? Blossom. Sabi ko sana, sabay natin sabihin. Okay. Buti naman. Okay Sino na, nasabi ka? mo na bubbles ako. Talaga? Why? I don't know, kasi nga, yung moon ko in Cancer. Okay. And meron talaga akong maternal, sweetheart, emotional. Inom tayo ng sabaw na rainy day. Kaya, Ang daming sinabi. Meron like, inom tayo ng sabaw kasi ma-cancer. So parang meron akong ganun. So parang feeling ko, nung bata ako, kasi nga pag moon sign, yun yung pag ikaw lang. So Yeah. pag nanonood ako ng Powerpuff Girls, ang nag-resonate sa akin si Bubbles. Talaga? Ako naman si Blossom, wala lang kasi it screams parang main character. Leader. Yes, leader siya. And then pink siya. Ang gusto ko Di lang ba red siya? Red ba siya? Depende siguro. Red or pink? Siya ba ay solid north or kakamping? Tignan nyo na, depende sa saturation ng TV nyo dati. Dito na magkakalaman. Blue ba siya? Light blue? Correct. To me, light blue si Bubbles. Tama ba? Talaga? Akala ko pink si Blossom. Kasi Blossom eh. Di ba, red siya eh. Let us know. Let us know. Basta si Buttercup ay green. Green. So, you know. Yes. Or ano lang siya, clean energy. Clean energy. Clean energy advocate Correct. si Baka like Buttercup. matcha girly lang si Buttercup. Oo. Diba? So, very ano siya, Makati Saka girly. nakakatuwa yung mga kalaban sa Powerpuff Girls. Oo, si Mojo Jojo. Mojo Jojo. Saka si Miss Bellum, yung teacher nilang manananggal. Ang naalala ko lang talaga si Mojo Jojo. Sorry. Sobrang fake kong fan ng Powerpuff Girls. Again, if you go for performative hairstyles, you also go for a performative childhood. And a performative character. It's me. Alam mo, gagawa natin ng pangalan to kasi parang feeling ko, ang ganda, may na-unlock tayo na something sa itsura mo na, eh. Senjoya. Senjoya. Senjoya! Senjoya, ang naguhuling super saiyan. Yes. Oh, diba? Ano kayang superpower ko kapag naging jowa ng isang superhero? Ikaw yung taga-kolekta ng sweldo. Ng utang. Ng utang. May lista. Weteng pala. Weteng Lord pala yun. Sabi nga ni John Mayer, wetting on the world to change. Yes. Waiting outside the lines. Parang hindi si John Mayer yun. Si Grayson Chance yun. Again, meron pong 8-year gap dito. So, bahala kayo kung Bahala kaninong kayo. henerasyon ho kayo. Kayo na po yung... Pero ayun nga, so napag-usapan naman natin ang earthy things. So the earthy things relate to like pageant things. Gusto ko lang malaman, kung sasali ako sa pageant, kumbaga kung ipapasa mo sa akin ang know-how mo, 'di ba? Like planuhin mo ang aking magiging pageant plan of attack. How would you... Know-how? Hindi ako nakapag-farewell book. So, I don't know how. Ay, sorry, bawal pala tumawa ng malakas. Ma-overstimulate sila. Okay. So, feeling ko, ang sasalihan mong pageant, based on your energy, perfect ka sa Miss Grand International. Okay. Or Miss Grand All-Stars. Kasi yung Miss Grand All-Stars, parang Battle of the Queens siya. So, basta nakasali ka na sa mga international competition, pwede ka sa Miss Grand All-Stars. Okay. So, feeling ko, dun ka. Dahil nag-uunang hirit ako, so reporting parang baseline skill. So kung gagawin nating talent number yung reporting, paano to? Parang ang best na reporting na gawin mo ay autopsy report. Magdadissect ka Nampalaka. live. Okay. Live. Dahil isa ka namang all-star. So, patunayan mo sa kanilang kaya mong gawing lahat. Huhula. Bibigyan ka namin ng cadaver. Tapos, hulaan mo, paano na tegi to? Cause of death, hindi nakapag-farewell walk. Raquel Fortune.
Okay, tapos, punta naman tayo sa hair and makeup. Okay. Ano dapat sa akin? Na hair? Oo. Parang hindi ka pa nakaka-draw ng inspiration now. Okay, sige. Let's go for cancellation. Okay. Feeling ko maganda sa'yo ang hair na Brazilian blowout. Yung parang ganun talaga. Bagong sweldo. Oo, na Correct. parang may pang-salon ako. Ganyan. Pang-salon hair. Okay. Yan. Feeling ko maganda sa'yo yun. With a St. Peter makeup. Espasol? With the pink lips. With the pink lips. Huwag mo kalimutan. So, hybrid siya ni Arman Salon at ni Sasa Girl. Yes. Oo. Parang maganda yun sa'yo. Wala lang for a new look sa pageant. Lagi New kasi- life. So, dahil newbie ka din naman sa Okay, pageant. tama. So, I feel like you should bring in a new flavor. So, feeling ko yun ang perfect for you. Tapos sa tingin mo, in terms of question and answer, ano ang mai-impart mo sa akin na advice sa pagsagot ng mga tanong? Dog showin mo. Dog showin ko. Oo. Kasi di ba lagi, I believe, ladies and So, gentlemen, I don't believe. dapat ganun. Tsaka merong thank you for that wonderful question. Pwede mo sabihin, what kind of a question is that? Question the premise. So, Okay. parang, bakit tinatanong sa akin to? Oo, question everything. Yes, and imbis na ikaw ang i-judge, you judge them. Ay, bibigyan ko sila ng suskoran. Baka yun yung talent ko. Suskoran ko yan yung mga judge. Tingnan mo kung fitting ba sila dun sa pageant para i-judge nila. Oo, tama. Correct. Feeling ko nga, looking forward. Pero anong gusto mo if ever, kapag nag-pageant ka, syempre, parang yung iba may mga names sila, screen names sila na ginagamit. Like, kunyari, ako Joy Barcoma lang. Correct. May ibang mga beauty queens, like si Emma yung na-meet mo na, Emma Mary Tiglao. Ganun siya. Ikaw, paano mo i-introduce yung sarili mo? Hi, everyone. Ako po si Bimbi. Bimbilat. Ilan tawa ko, I'm sorry. Diba? Parang ang ganda nun. Bimbilat. Bimbi. Lat. Alam mo, feeling ko traumatized na ako. Kasi kahit wala na akong crown ngayon, medyo hiyang-hiya pa rin ako magsabi ng mga masasamang words at magsabi ng mga bastos na words. Wala lang. Ayoko lang. So, masasamang hairstyle na lang. Masasamang ugali na lang kaya ko ibigay sa inyo. Correct. So again, dahil ang episode na to, gusto naming mag-inform pa more than, tumawa ng malakas, mag-overstimulate. So eto na po, sa more information. Okay, ito po, bibigyan po namin kayo ng mga bagay na pwede nyong i-celebrate at pagkagastusan ngayong buwan. Pagkatapos namin kayo sabihan na magtipid dahil mataas ang presyo na mabilihin. Unang-una, para sa mga ina, mga ina nyo, ina mo, at ina ko, World Breastfeeding Month. Aha. Alam ba, yung breastfeeding, so meron ako pinanood na vlog or podcast ni Kiki Palmer, tapos guest niya si Bob the Drag Queen. So they were talking about breast milk. Meron mga serious fitness junkies, like they would take breast milk. Kasi sobrang grabe yung nutrition niya. Yes, pero hindi siya masarap. Although sabi doon sa podcast na napanood ko, like it's sweet daw. Talaga? Nung natikman ko yung breast milk ng aking friend, di naman masarap. Kasi nagpa-pump siya. Hindi ko naman sinuso sa kanya yung... Again, You'll never know. Hindi natin sure. So, nagpa-pump siya. So, pinatikim niya sa amin. Hindi siya masarap. Para siyang malabnaw na cow's milk. Pero the nutrients talaga, lahat nandun na. Paano mo naramdaman na nandun lahat ng nutrients? Na-refresh ako. I feel like I was reborn. Bumalik yung umbilical cord mo. Tapos naglabas ako ng colostrum. Hindi ko alam kung colostrum yun or luga lang. Para silang dilaw kasi. Oo, so yun yun. So nangyayari po yan during August. August 5, apparently, is National Underwear Day. Look at that. Nabalik wow. tayo sa panty. Oo nga, talaga naman pag ang ibinababa ay pilit na itinataas. Correct. Tuwing August 5. Ang tinataas ay binababa. So sa August 6, ibaba nyo na po ulit. Ay, ito sa August 6, maganda to. Para sa mga gusto ng panibagong negosyo. August 6 ay Wiggle Your Toes Day. So, para to sa mga taong gusto magbenta ng fit pics pero malulugi ng araw na yon dahil libre lang siya ipopost sa mga tao. Correct. At syempre, para sa mga taong, ewan ko kung bakit ngayon nyo lang to isi-celebrate, Fresh Breath Day. August 6. Magkasabay ang Wiggle Your Toes Day at Fresh Breath Day, which means... Don't put your foot in your mouth. Correct. Kasi pag nilagay mo yun doon, mabaho na siya. Oo. At saka bakit sila magkasabay, tingin mo? Feeling ko magkasabay sila kasi magkalayo naman eh. So, low risk. Talaga? Eh kapag itinaas ko. Okay na! Pero nakaka
nakakaloka. So, wiggle your toes on August 6. Oo. Please, we wanna see that. So, wiggle your toes and Mag-toothbrush, gargle. yes, mag-toothbrush kayo. Oo. Please lang. August 10 is National Lazy Day. Oh my God! Na of course, sabi ng mga tamad, bakit isang araw lang? Kaya, Oo. parang sabi nung isa, sa wakas na validate din ako. Sama niya na si Bruno Mars. Oo. Because today, I don't feel like doing anything. Tapos kung meron kayong office mate na tamad, pwede nyo siyang palakpakan that day. Sis! Araw mo ngayon, te! Araw mo yun, tamad ka, di ba? Diba? Lahat ng trabaho mo inasa mo na sa amin. Correct, di ba? On time ka pumasok, pero pagpasok mo, wala kang ginagawa. Late ka pumasok, pero on the dot ka umuwi. Oh, di ba? Ganyan. Para sa yan, August 10. Yan. Perfect yan. Oo. Okay, ito naman. Para sa mga, of course, hindi favorite ng pamilya. August 12, National Middle Child Day. Di ba? National Middle Child Day. Ito yung hindi natin masiselebrate kasi parehas tayong panganay. Panganay. At Tas- parehas kaming favorite. So sabi ng mga middle child during National Middle Child Day, middle finger to everyone. Yes. Raise it, raise it, raise Ito your naman, flag. August 17, National I Love My Feet Day. Again, dahil hindi sapat ang toes, yung buong paa. Okay, sa ngayon po, kine-question ko na kung ito po ba ay talagang nagkaroon ng sanggunian para malaman kung kailan natin si-celebrate yung mga araw. Kasi parang sa ngayon, ang nakikita ko lang dito, ay para ito sa mga fetish talaga. Yes. Ang gumawa ho ng mga holidays na ito ay may mga foot fetish. Yes, and feeling ko, yung mga tao mukhang paa, pwede nyo rin pong i-celebrate to. Yes, mag-post na kayo ng inyong selfie. Okay, ito August 20. World Mosquito Day. Diba, hindi sapat na piniperwisyo na tayo sa gabi at Oo. ganyan-ganyan. Kailangan sineselebrate natin sila. Correct. Feeling ko sila, yung mga mosquito tuwing August 20, may meeting sila, nag-celebrate sila. Oh my God, ilan na nabigyan natin ng dengue this year? Yes! Oh my God, it's dengue season! It's our day today! Correct. Ganon. So, para sa mga dengue dyan, count your platelets. And count the days. Mas malala yata yun. Okay, eto naman. August 21, dahil hindi sapat ang... Uy, pero sorry, dog show lang. Guys, dengue season na. Seryoso, may kaya lang kaming nagka-dengue. Like, ingat tayo. Ay, totoo. Ingat, seryoso. Huwag Malala kayong yan. magkaroon ng mga tambak na water sa mga bahay. Correct. Maglinis kayo ng mga kanal ninyo at mag-spray kayo ng mga insect repellents. Correct. Kanina, sa unang hirit, Yes. nag-spray ako. Tapos ko- sabi niya, ano sabi mo kanina? Ano yan, te? Sabi ko, ate, mosquito Ay, may maganda repellent. akong kwenta about sa insect repellent. Gusto ko na ayaw natin lagyan ng brand name. Oo, kasi hanggat di kayo nagsusponsor, di kayo Oo. babanggitin. Ang tawag dyan, on. Oo. On kayo ngayon. On kayo ngayon. Pero pag nag-sponsor na, ibig sabihin na namin ang tama yung brand name. Okay, so may maganda akong kwento dyan. Mata pa ako nito, nagkaroon kami ng parang camping sa school. Oo. Tapos kasi dun sa school namin, parang hindi enough yung tubig for everyone. Kasi yung camping siya, so hindi ka makakaligo agad. Kasi pila yung sa CR. Kasi sa school lang kayo nag-camping and sobrang limited lang ng resources. Eh si Akla, hindi sanay nang hindi naliligo ng gabi nung grade school. Ngayon kasi nasanay na ako. Nung grade school. So, eto, meron akong ginamit na on. Oo. Nag-lotion ako sa buong katawan ko, ganyan. Tapos nilagyan ko ang aking oyster. Nang on? Malapit lang naman. Kasi Oh. nga, hindi ako comfy na hindi ko siya nawawash, ganyan-ganyan. Then, nasunog siya. So yung on mo naging turn on? Then, nasunog siya, te! Yung singit part. Oo! Muntik yung nang masacrifice. nasunog talaga siya, sis. Kasi parang, tapos hindi ko maipaliwanag sa mga kasama ko sa tent kung bakit ako alam mo yung pag naanghangan ka? Yes, at doon po nagsimula ang Burning Man Music Fest. So, tandaan nyo, don't put it there. 'Di ba? And again, insect repellent, nagjo-joke kami about dengue kanina, but like, it's a very serious thing. As in, like if hindi nyo siya maagapan, it is fatal. Totoo. Tsaka kapag nakaramdam kayo ng mga lagnat, ganyan, yung pagbaba ng energy ninyo, pa-consult na kayo lalo na kapag tumagal na siya ng 1 linggo. Yeah, like get your flu shot. Sorry, naging PSA na naman to. Like, ingat insect repellent, get your flu shot, get your zinc, get your vitamin C. And get your screen door para hindi kayo pasukin ng lamok sa bahay. Oo. Kulambo, ganyan. Ang ganda ng word na kulambo, no? Yes. Parang- Parang very comforting siya. Oh my God, nagka-camping kayo before? Oh, kasabi mo lang, di ba? Oo, pero MM
klaseng camping lang yun. Yung pupunta kayo sa school ng weekend, ng school days. Ah. Tapos magsasama-sama lang kayo doon, kakain kayo ng cup noodles na hindi ko alam kung bakit namin ginagawa. Tapos Monday may pasok na ulit. Oo. Honestly, yung mga pa-camping ng weekend lang, inagawan nyo ng weekend yung mga bata. Oo, tapos ang hirap-hirap ng buhay na walang tubig, tapos papakainin nyo kami ng noodles, tapos may kanin. Sa bahay, masarap yung ulam namin. Paano naman magiging issue sa inyo walang tubig? Hindi ka naman naliligo dati. Hoy, masipag ako dati, ngayon magiging issue yun. August 21, National Senior Citizens Day. Ulitin po namin for the senior citizens. National Senior Citizens Day. Para ho sa mga mahihina ho ang tenga, National Senior Citizens Day. Oho, Nay, para ho sa mga senior. Oo. Bring your senior ID. Ang favorite kapag yung mga matatanda, pag hindi nila marinig, ano? Ganon. Ala! Pero alam mo, may mga pet peeve akong senior. Ay, okay. Tread carefully. Yes. Oo. May mga pet- Kasi medyo meron ng certain race ngayon na pinuksa mo na with that hair. Hoy! Ano, Boracay lang to. Boracay braids. Hindi, yung mga senior, nakaka-senior lang. So, nakakuha ng senior ID. Tapos kapag may pila na mahaba, senior ako. Alam mo yung fino-flaunt yung pagka-senior nila. Kahit parang, madam, parang you're able. Parang maintindihan ko pa if alam mo yung pagka-senior nila is Kailangan tulungan. ganon. So Para yun, makadaan. parang kailangan pagbigyan sa pila. Pero hindi ko lang gusto na ginagamit as a privilege card. It's a privilege card naman Correct. for senior citizens. Hindi ko lang siya gustong ginagamit na parang, alam mo yung all privileges. Na parang bang si Moses siya. Oh, na Party parang, ka talagang, senior ako! Sabi! Senior ako! Ganyan. Tapos parang, lamok ba yung nagsalita? senior ako! Senior ako! So yun lang. But I love senior citizens. Not just like the, senior ako! Correct. Senior, yun. Last week of August, ang National Safe at Home Week. Ay, pero meron kang holiday. Oh. Ito, August 22, National National Bow Bow Day. Day. Bow Day o Bao Day? Baho day sa'yo yun. Oh. Bao O Days, day. dahil sa ulo mo ikaw Oh. yun. Wait, yun yung bawasan yung mga... Bao? Yung bao ng nyog? Hindi, yung bawasan yung sa Japanese. Yung Siya- Xiaolong Bao. August 22. So, You should eat a Xiaolong. Take a bow. Yes. By Rihanna. mhm. Okay, so last week of August ay National Safe at Home Week. But is your home really safe? Yeah. Is it home or is it safety wherever it is you feel safe? I don't Like know, but in the womb? home is not just a place. It can be a person. Home is not just a person. It can also be a furniture store. Home, home, home. Okay, ito maganda. August 25, Kiss and Makeup Day. So sa parang, mga magkakaaway. Oo. So, BBM, VP Sara, August 25, make it happen. yes, please do. Sama na rin po natin si Trillanes at si VP Sara. Please, Oo. Kiss and Makeup Day. One day lang. Please, we wanna see peace in this world. Oo. August 29, Chop Suey Suy Day Day and and Go Go Topless Topless Day! Day! Sino kaya ang pwede kong i-encourage na i-celebrate to? So, magta-topless ka muna at saka mag-o-offer ng chop suey. Or yung chop suey ba ang ipang-cover mo ng top mo? Or, magta-topless ka kayo makikita ang Chop Suey. In-avoid ko na nga yun eh. Pero go again! Again, it's my cancellation. Pero iba-iba naman ang meaning ng chop suey, so bahala na kayo, di ba? Oo. Do you like chop suey? I love it. Do you know how to make chop suey? I know. How do you make chop suey? I Google it. Bumibili lang naman ako ng pan-chop suey sa sa palengke. Di ba binabibili na kasi yun, yung mga ready-made na. Aha. Na pag ilalagay mo lang, tapos lalagyan mo ng sabaw, titimpla Favorite mo ko na pag yung chop suey, merong shrimp saka squid ball. Ay, pang mayaman yan. Sa amin, itlog lang ng pogo. May squid ball. Oh my God. Talaga? Kikiam, squid ball, fish ball. Sino ang favorite mo? Kikiam. Kikiam. Yes, because I'm a very girl. As a taekwondo girl. Kikiam. Kikiam. Ikaw, ano favorite mo doon? Kikiam, squid ball, and Fish ball. Fish ball. Squid ball. why? I don't know. Just the round thing. You know, It reminds you of something? it reminds me of someone. Of someone! Of someone. O, ikaw na lang. Oo. Kung ikaw ba gagawa ka ng holiday, gagawa ka ba ng
parang National Kikiam or National Fishbowl Honestly, kailangan natin ng National Balls Day. Magbayad ka ng utang day. Ay, totoo. Feeling ko for one day in the year, like pwede mong itag sa Facebook, i-post mo on Twitter, on Thread, yung may utang sa'yo. Nang hindi ka hinahabol ng libel yan, Correct. cyberbullying yan. Diba? Kailan natin i-declare tong araw na to? Like, sabihin mo sa kanila kung sino yung may utang. Ako, para sa akin, quincenas. Kasi laging, babayaran na lang kita sa quincenas o kaya sa katapusan. August 31. Yan po ang national magbayad ka ng utang day. Kasi, lagi ang rason nila, sige, babayaran kita sa katapusan. Tapos, feeling ko kailangan rin natin ng National Walkout Day. Saan naman tayo mag-walk out? You would know. I don't know. Parang may walk-outan na ba ako? Kasi, di ba, for you to walk out, dapat nandun ka. Correct. Parang feeling ko, for one day in a year, pwede kang mag-walk out of a meeting, a relationship, and then not feel guilty. Yes. Parang pwede. O mag-walk out ka sa ospital dahil ayaw mo na magbayad ng bill. Diba? Nakaswero ka pa noon. Oo. Pero like, go. Yoko Alam na. mo, sabi nila, ano po yan, nagpagluta lang po. Ayoko na! Oo. Alis na ako dito. Diba? Pero kung meron tayong national, magbayad ka ng utang mo day, dapat meron din tayong national, magpautang ka day. Parang ayoko noon. Well, you can just argue that you don't celebrate it. Correct. Diba? Kasi, wag na. Wag na. Ano pa ba? National ID Day. ID Day, which, you know, probably only 20% of the population can celebrate it. Yes, and hindi natin alam kung masaselebrate pa ba natin siya in the coming years. Correct. So, yes! So pag ganun, mas marami atang magsiselebrate ng Missing ID Day. Tama. So, pwede nga, gumawa tayo. Kayo nga mag-suggest kayo ng anong holiday pa ang kailangan sa Pilipinas na hanggang ngayon, wala pa rin. Missing Date Day, yung sa mga na-ghost, biglang nawala. Pwede rin. Or, National Sauna Reflection Day date. Parang, Wow. ganun lang siya ka-specific. Wala lang, kailangan lang natin gumawa ng reflection. Pwedeng walang paper, kahit reflection lang. Oo, parang, Who is that girl I see staring straight back at me? So, ayan. Parang late na kasi yung sauna, di ba? Pero wala kayong magagawa. Dahil hindi naman porket late na pag-usapan, irrelevant na. Pero feeling ko, ang pinaka-important na magkaroon tayo is National Rivalry Day. Yes, Kung magkaaway celebrate kayo, the beef. Diba? The beef. Hawak mo ang beef. Diba? Again, mabalik tayo sa ating presidente at vice-presidente. Oo nga, dapat merong silang face-off. Ay, ang ganda nun. Oo. Diba? Face-off sila. Correct. Sinong mas sikat, sinong mas angat. Diba? Tapos ang round 2 lip sync for your life sila. Totoo. Tapos magde-decide si Mother RuPaul. Correct. Sino kaya sa kanilang dalawa ang mananalo at magiging ating ultimate drag race winner? Diba? Pasabog yun. Oo. Ano kayang lip sync song nilang dalawa? Parang maganda ang Sirena. Feeling ko magandang kumanta sila ng reggae song. As mag-lip sync sila ng reggae song. And I think this reggae song is gonna come from you because this song will close the episode. Okay. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Meron ka ba bang ibang alam na reggae song? Wala eh. Oh. Yun din ba yung one day? Bakit kailangan nito? Parang alam niyo kasi gigitara sila minsan. Pero let me know, ano ba bang mga reggae na song? I feel like yung mga Jason Mraz songs are reggae adjacent. Talaga? Well, you done me. Ba't tuloy sa akin parang kabitin? Parang team song yan nila Zendaya sa Done. Well, you done. Pero speaking of reggae, malapit na ho. Or hindi ko alam kung tapos na ba ang concert ni Miss Reg. Marami nga. Alam mo, gusto ko talagang i-invite si Ate Reg dito. Ay, Ano kaya mga ipapagawa natin sa kanya? Huwag Huwag natin siya pakantahin. Huwag natin siya pabiritin. Oo. Feeling ko, papagawa natin kay Ate Reg, papatulain natin siya. Ay, tama. Lahat ng magaganda niyang pyesa, kailangan niyang itula. Kasi 'di ba, the more that you are inclined to the song, the more na mas makakanta mo siya kaysa mababasa mo siya ng maayos. Correct. So, pwede natin siyang gawin sa dadalhin. Ay. Diba? O kaya pwede siya mag-live autopsy report. Oo nga. Cadaver, oh. Cadaver.
Gaganyan-ganyan lang si Ate Reg. Hindi mo lang kung kinukuha niya yung nota. Diba? Sabi niya, di biro ang bumulat-lat ng isang patay na katawan. Para kung isang sira ulo, pumatay nito. Sabi niya pa, tapos si report siya yung pumatay. Umamin na lang. Police report na pala. Pero paano nga kapag si Miss Reg ang magiging reporter, no? Alam mo. Gaano kataas kaya niya maire-report ang isang news report? Diba? News flash! Bakit isa yung parang iba? News flash! Kasi ang taas na boses ni Miss Reg. Sabagay. Susunod! Napakataas ho ng... Inisip ko muna, alin ba yung napakataas na hindi ako makakancel? Napakataas mo ng presyo ng bilihin! Parang Ghost Fighter na yun, oh. Mayor Joy na po. Mayor Joy versus Regine Velasquez. Mayor Joy versus Regine Velasquez sa remake ng Singaling. Oo nga. Or pwedeng Mayor Joy versus Regine Velasquez pero lip sync. Maganda yon. Okay, nga no. Pagawa kaya natin kay Miss Reg, palip sync natin siya. Palipsig natin si Miss Reg. Oo. Nag-ever kaya nag-lip sync na si Miss Reg? Kasi lagi siyang live, di ba? Parang feeling ko syempre hindi. Parang feeling ko talaga siya hindi. Kung kahit medyo pagod yung boses ko, lalaban ako. Pero I think we might be onto something here. Isang duet or puksaan, just them together. Regine Velasquez and Mayor Joy Belmonte. Ano kayang decibel ang makakamit natin? Oo, decibel. Love nan ay naiiba sa lupa. Again, nabalik na naman tayo sa sirena. Yes, because ako'y isang sirena. Hindi pa rin tayo nagtagpo. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig, ang sinisisid sa patagalang paghinga. Hanggang hindi pa rin kami nagkasabay. Oo. Kasi doon ako sa naglalaki Kaya ang mga mga braso. braso. Kasi syempre, again, braso. Yes, ako kasi dun sa patagalan ng paghinga. I don't know why. As I sisidlan girl. Yeah, as someone... Ay, hindi kasi sumisid na ako dati sa unang Sa unang hirit. Yes. Alam mo, dream ko yun. Pasisirin ako sa unang hirit. Ayan na po. Di ba naghahanap kayo na ipapagawa sa amin? Well, I'm done already. So, Baus can take my place. Pero bago ako, kailangan mo nang sumisid si Zendaya. Yes. Si Zendaya. Si Zendaya! Para maganda yun, si Zendaya. Diba? Ang ganda ng mga naisip natin. Oo. Hindi kami masyadong tumawa today. Nag-inform lang kami And that is a very good episode for us. for us. Kasi we gave you what you want. Yeah, we want to evolve. We want to impress you. Because at the end of the day, we are nothing without you. Yes. And we owe everything to you. That's it.